Sonsa na nag-post lang Yes. nitong medical result. Anong sinira ni Jay Sonsa? Utos siya ni Lisa Marcos. Ayun, Yang si putang Lisa inang naman. kidnapper na yan. Di ba hinahamon ko yung hayop na yan? Ako, dapat, hindi ako makasukasuhan ni Marcos Jr. na sinasabi kong Yes. addict siya. Lalong mapapahamak. Magnanakaw Pinasuhan. siya. Diba? Demonyo siya. Si Lisa Tanas. Bakit si Cathy Binag? Diba? Si Cathy, sinasabing addict siya dahil na-witness ni Cathy. Yes. Diba? Bakit hindi ako makasukasuhan ng nibangag? Kasi totoo. Kasi hindi nila kayang Ito yun. laruin ang batas dito sa Amerika. Kasi nilalabanan ko yung mga yan. Isa so ngayon, yung ginagawa kay Manong Jay Sonsa ay panggigipit po yan. Undeclared martial law ang ginagawa ng mga hayop na yan, kaya dapat mawala na talaga sila. Yes. Alright? So ginawa nilang non-bailable, tinwist na naman nila ang batas. Pero totoong malala na si Bangag. Malala na yung saltik niya sa utak, yung putang inang yan. Ginagawa daw nila to to Lutong guard. Okay? To guard the truth. Anong kapatahan? To guard o to block? O sipilin ang mga bunganga natin, mga kababayan, yan ang katotohanan. Tatahimikin. Supilin ang mga bibig ng ating mga kababayan para matakot, para hindi tayo magsalita. So ayan, kawawa naman talaga si Manong Jay. Talagang lumalaban pa naman talaga siya sa mga bangag na to. Isa yan sa talagang natatamaan sila tuwing magpo-post. Kaya yan ang ginawa nila. As in, akalain mo yun, matanda na rin yan. Saka, yung kinaso nila, yung nag-post lang ng tanim din naman nila yun yung medical record ni BBM, yung pinalabas nila galing St. Luke's. Yun yung ba namang ganung bagay, makakaano sa inyo? At saka pati hindi lang siya nag-share nun, madami. Ay sila lang ni Ka Eric ang binibira ngayon. Tapos yan nga sinasabi yun yung Maharlika. Bakit siya hindi makasuhan samantalang harapan yung sinasabi? Sila nila Cathy Binag na adikto si BBM, di ba? Kasi nga sa Pilipinas kayang-kaya nila, pero sa ibang bansa hindi nila pwedeng laruin ang batas doon. Yun. At saka yung sinasabi nila na para sa mga fake news, sila nga yung pinakang dyan nangunguna. Talagang gusto lang talaga nila tong takutin, saka gipitin, pahirapan para manahimik na. Yun naman talaga ang pinakang purpose ng ginagawa nilang yan Si Jay Sonsa na nag-post lang Oo nga. Grabe, no? nitong medical result. Anong sinira ni Jay Sonsa? Utos siya ni Lisa Marcos. Yung Lisa na putang naman. inang kidnapper na yan. Lutong yun. Di ba hinahamon ko yung hayop na yan? Ako, dapat, hindi ako makasukasuhan ni Marcos Jr. na sinasabi kong addict siya. Magnanakaw siya. Di ba? Demonyo siya. Si Lisa Tanas. Bakit si Cathy Binag? Di ba? Yes. Si Cathy, sinasabing addict siya dahil na-witness ni Cathy. Okay? Even si Agent Morales, di ba, nagpatotoo na addictus. Ako, nagpalabas ng unang video. Di ba, Hindi bakit mo hindi kaya ako kapag makasukasuhan ng Hindi sila nibangag? ang humaharap Kasi gumagamit ng ibang totoo. tao. Kasi hindi nila kayang laruin ang batas dito sa Amerika. True, isa pa yan. Kasi nilalabanan ko yung mga yan. Holiday long weekend nga, Eloisa. So ngayon, yung ginagawa kay Manong Jay Sonsa ay panggigipit po yan. Yes, Undeclared martial law ang ginagawa ng mga hayop na yan, kaya dapat mawala na talaga sila. Alright? So ginawa nilang non-bailable, tinwist na naman nila ang batas. Although sinasabi nila dyan, tingnan natin, ang kinaso pa ang ginamit nila na basis para arestuhin si Jay Sonsa ay yung unlawful use of means of publication daw, Article 154 of Alarm and Scandals. Okay? Nakaapekto ba sa publiko? Di ba? Kasi sinasabi dito na yung information na ipinost ay mali-maling information, fake information na nakaapekto daw sa public order. Paano nagkaroon ng epekto sa public order ang pinost na allegedly na fake na medical result? Ang nakaapekto sa public order
ang nakaapekto sa buhay ng Pilipino ang pagnanakaw ni Marcos Jr. Yes. ng bilyon-bilyon. Pagnanakaw ng anak niya, yung mga putang inang yan, pagnanakaw ni Tampalos, pagnanakaw ni Satanas, mga kamag-anak ni Satanas, kaya sabi ko nga sa inyo, pag nag-change ang government, sana magkaroon talaga ng retroactive na Yes, bitay. Dapat Lahat. gurgurin lahat ang mga hayop na tong nagnakaw sa kabanang bayan. Si Romualdez hindi pa binadampot. Nandyan Yes. sa Pilipinas, kung nandyan pa sa Pilipinas. Mm. Okay? Yung mga kasangkot sa flood control. Ha? Ano ang sinabi ng hayop na PCO, Presidential Communications Office? Ginagawa daw nila to guard. Okay? To guard the truth. Anong kapatahan? To guard o to block? O sipilin ang mga bunganga natin, mga kababayan, yan ang katotohanan. Supilin ang mga bibig ng ating mga kababayan para matakot, True, para yun hindi yan. tayo magsalita. Mm. Hinuli nila, inaresto nila, or kinidnap nila si Manong J ng weekend. Mm. Right? So, final nila yung case according to Attorney Tolentino sa Pasay. Right? Sa Pasay. Ang paliwanag ni Attorney Tolentino, kung cyber libel cases yan, kung cyber libel case rather, ang offended party ang magpa-file ng case, Yes. which is si Bangag. At dapat, dahil sa nakatira si Bangag sa palasyo ng mga ahas, ng mga demonyo, ng mga adik, dapat sa Maynila niya ipa-file yung case. Pero mga kababayan, yung ginagawa nila, okay, sabi ko nga, may president yan. Alam niyo nakakagalit. Unang-una, si Manong J ay batikang broadcaster. Yes. Okay, malaki ang na-contribute niya sa lipunan. Retired na nga yun. At old age na rin, okay? Pero pilit niya na pilit niyang ini-exercise yung True. kanyang karapatang pagpapahiya. Pero totoong malala na si Bangag. Malala na yung saltik niya sa utak, yung putang inang yan. So ayan, grabe, kawawa naman yung matanda, si Manong J. Nakita niyo yung video niya na talagang nakaupo lang siya doon, tapos nakaposa. Tapos yung ganong edad ba naman ay hindi niyo pa man lang igalang. Tapos yung contribution niya sa ano na dati, di ba, retired na rin siya na journalist, talagang ano na lang, parang ine-exercise lang naman niya talaga eh, kasi alam rin naman niya yung karapatan niya. Kaya nagsasalita siya kung ano yung mga nalalaman niya. Eh malupit kasi yan mag-post eh, talagang pag nag-post yan eh, natatamaan sila kaya ganyan. Kasi ang dami namang kung ang sinasabi lang nila yung shared post na yon na medical record ni Bangag. Hindi lang siya at si Ka Eric ang nag-post nun, pero silang dalawa ang binibira kasi nga matatalino yung dalawang yan eh, malulupit. Saka si Ka Eric talaga matagal na rin nila yung gustong supilin eh. Wala naman talagang ibang reason kaya nila ginagawa yan. Para manahimik, matakot yung mga tao na makita na sige, pag umano ka pa, kapag nagsalita ka pa, kontra dito sa mga bangag na to, lagot ka. Sabi nga ngayon parang si Prof. Malo Tikia, sabi niya, mag-ingat tayong lahat kasi alam na natin kung ba't yan ang inilagay na NBI Director, si Matibag nga. Akalain mo yun? Ang cyber libel kasi, protection mo nga yan sa sarili mo kung may naninira sa'yo. Kaya dapat, kung sino yung sinisiraan, siya yung magpapile ng case na cyber libel. So ngayon, dito sa case ni Manong J, hindi si Marcos yung nagpile sa kanya ng ayun naman ang pinapatungkulan niyang tao dun sa kung sinasabi nilang post na yon. Bakit NBI, diba? Parang, ano ba yan? Dati, ang taas-taas ng respeto ng mga tao sa NBI. Ngayon, talagang binaboy na talaga nila. Lalo na yung Matibag na yan. Kalain mo yun, o ba't kayo yung magkakaso tapos sabihin nyo, hindi pwedeng magpiyansa, non-bailable yung kasong yun. Samantalang alam ng lahat na hindi totoo yung sinasabi nyo. At saka ngayon, ang dami nagre-react ng mga attorney dun sa ginawa nyong warrant, di ba? Sobra to. At saka tinaon talaga nila na weekend para magtagal sa kulungan to si Manong J. Para, siyempre, turuan ng leksyon. Ganyan ang ginagawa naman nila eh. Gigipitin, tatakutin. Kasi hindi rin nila kayang bilhin yan yung matandang yan. Talagang simula't simula. Talagang ang support niya sa mga Duterte matindi rin. Saka kita kasi niya talaga yung
proud na proud siya talaga sa Davao. Kaya hindi nila, syempre yung mga taong nakaranas na mabuting tao to, yung alam talaga nila, kilala nila yung mga Duterte, hindi talaga kaya nila yan. At yun ang wala talaga sila. Wala silang mga taong ganyan na kayang buwis lahat ng ano nila para lang makasuporta. Katulad yan, oh. Yung mga yan lang naman ang kaya nila. Tignan mo, si Maharlika, ang tagal na niyan. Yan yung una nilang pinapatumba, hindi nila kaya. Kasi nga, sa ibang bansa, hindi nila kayang babuyin yung batas doon. Sa Pilipinas lang talaga. Kaya yan, kawawa yung mga nandyan sa ano. Kaya yung iba, natakot na rin. Parang, lalo lang yung mga salita nila. Pero yan sila so, yung mga nasa ibang bansa na hindi nila kayang birahin yan. Kaya, hindi nila magagawa na supilin lahat. Yung mga nasa Pilipinas pa pwede siguro. Pero yung mga nasa ibang bansa ay diyan kayo malabot. Saka padami ng padami, kita mo yan, no? May mga lumalabas pa rin ngayon na yung nakaka-proud yung mga nasa Pinas na talagang lumalaban at nagsasalita. Kasi alam nilang ganyan ang nangyayari eh.